So hello, no, ngayon ang pag-usapan ito tungkol sa mga problema na minsan dumarating sa ating buhay. Bilang tao, hindi natin maiwasan na dumating talaga ang mga problema, pagsubok sa buhay na mararanasan natin. May mga pagkakataon na ang kasayahan, para bang ang saya na ganito, minsan doon sa pamagitan sa kasiyahan, lumipas ang ilang oras or days, nagsisi ka na at napapalitan ito ng pighati at problema. Yung kasayahan na yun. May mga pagkakataon din na binibigyan tayo ng Diyos ng problema, pagsubok sa buhay. Pero yun pala, isa pala yung way or daan upang ikaw ay iligtas ng Panginoon sa mga araw na darating. Hindi mo lang ito na-realize. So ganito kasi yan, no? May mga pagkakataon na darating ang problema sa ating buhay. Minsan, binibigyan tayo ng mabigat na pagsubok ng ating Panginoon. Problema, sakit, or ano pa man. Bago mo husgahan, bago mo questionin, bago mo i-blame ang Panginoon, bago ka magalit sa Diyos, isipin mo muna. Isipin mo muna. Hintayin mo muna ang ilang oras, days, or week. Hintayin mo bago mo husgahan yan. Tignan mo ang sarili mo kung bakit mo ito naranasan. Obserbahan mo ang nangyayari. May mga, at doon mo ma-realize. Minsan makikita, bakit kaya ako pinasahan ng ganito. Ay, yun pala, nagkasala ako. Yun. Yung isang beses, yung isa din yung dahilan nagkasala tayo. Ganito kasi yan. Halimbawa ngayon, ikaw, isang magulang, may ama or ina ka. May anak ka ngayon na mahal mo. Nagnakaw siya doon sa grocery store. Nahuli mo, ikaw mismo, nalalaman mo na nagnakaw siya. Anong gagawin mo doon? Siyempre, disiplina mo yon. Magagalit ka sa kanya. Minsan, pinapalo mo. Bakit? Para madisiplina siya. Kasi nga, para hindi na niya gagawin yon uli. At pagsisihan niya ang kanyang pagkakasala. Kasi nga, takot ka, baka mahuli siya sa mga pulis. At ibilanggo siya. Nasasaktan ka nun. Kung makita mo yung anak mo, nasa bilangguan. Dahil sa pagkakasala. So, ganun yon. So, ang sistema din, ang pagmamahal ng Panginoon, ganito rin. Dinidisiplina tayo ng Panginoon, hindi pa upang tayo ay parusahan o laglagin ka. Dinisiplina ka ng Panginoon dahil ayaw ng Diyos na ikaw ay magkasala sa Kanya. Dahil ang kasalanan hahantong sa kamatayan. At ayaw ng Panginoon na ang ending mo pagdating sa dulo ay impyerno. Ayaw ng Diyos nyo. So mag-ingat po tayo. No? So bago po tayo maghusga, obserbahan natin muna. Huwag natin biglang, bakit mo ako ginaganito? Bakit mo ako pinaparusahan? Kundi, tanggapin mo na ikaw ay nagkasala. Nagkasala ka, dinisiplina ka ng Diyos dahil mahal na mahal ka niya. Doon pa lang ma-realize mo kung may isip ka, ay, buti na lang dinisiplina ako ng Panginoon. So nangangahulugan, pinapansin ako ng Diyos. Minahal ako ng Diyos. May mga pagkakataon din na binibigyan tayo ng Diyos ng problema at pagsubok. Hindi upang ikaw ay laglagin. Hindi upang ikaw ay di gusto niya. Di ka niya gusto. Di kita gusto. Parusahan kita. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ganun yun. May mga pagkakataon na binibigyan tayo ng problema ng Panginoon. Tapos biniblame natin siya. Pero ang hindi mo alam, sa unahan pala noon, sa pamamagitan pala ng problema na yun, niligtas ka ng Diyos sa unahan na yun. Di bali na masakripisyo mo ang araw at oras ngayon para lamang maligtas ka doon sa kapahamakan na naghihintay sa iyo doon sa unahan. May ganun din na sistema ang ginawa ng Panginoon na hindi naiisip o hindi na-realize ng bawat tao sa ating mundo. So kaya nga sinasabi ko, bago nyo husgahan, bago kayo humusga, bago kayo magalit, bago nyo i-blame ang Panginoon, tignan nyo muna ang resulta. Kasi ang kaalam ng Diyos, makikita ninyo ang kagandahan
sa mga resulta nito. Yan ang sinasabi doon sa kasulatan. Kaya huwag kayong bigla-biglang, binigyan niya ako ng problema, gagawa na ako ng kasamaan kasi total, hindi naman niya ako mahal. No, mali yan. Sa'yo lang kasi, bigla-bigla ka lang nag-desisyon. Hindi mo iniisip kung tama. Hindi mo iniisip kung bakit ba ako binigyan ng Diyos ng problema na ganito. Bakit kaya? Hanapin mo ang root cause, pinakaugat ng dahilan. No, hanapin mo yon at ma-realize mo at makita mo bakit kaya ito pala yun. So, ako pala yung may mali. So, pagsisihan ko ito. Ang kinin mo lang ang pagkakasala mo at magsisi ka. At ang Panginoon ay magbibless sa'yo. Yan lang naman. Tapos, huwag kayong bigla-bigla na bakit mo ako ginaganito? No, never do that. Huwag nyo pong gawin yan. Not even in a movie, drama, or anuman. Kasi hindi maganda yan sa mga taong nanonood. Binibrainwash nyo. Gawin nyo po yun. Isipin nyo po bago kayo humusga. Yan ang na-realize ko sa buhay na ito. Hindi ako, minsan talaga may pagkakataon, pero sabi ko, isipin ko lang muna. Hintay lang ako ng ilang araw. Week. Doon ko ma-realize, sakto pala yung gawa niya. So iniligtas niya pala ako doon. Buti na lang pala. Nasacrifice ko yung kasiyahan ko noon, ng mga araw na yun, upang iligtas ako sa araw ngayon. Hindi, nasacrifice ko yung araw noon. Bahala na. Wala akong kasi kailangan talaga isakripisyo mo ang araw ngayon, yung kasiyahan mo ngayon, upang maligtas ka sa hindi magandang pangyayari sa unahan. Hayaan mo ang araw ngayon na nasakripisyo mo. Lumilipas yan at maglalaho yan habang may tinatawag pa na may bukas pa or bukas. Ang isipin mo kung paano ka nililigtas ng Diyos sa unahan. Tandaan nyo, isipin nyo, ganun yung sundin nyo. Isipin nyo, bakit kaya ako binigyan ng Panginoon? Nagkasala ako, realize mo ganito. Kung minsan may problema din o pagsubok na binigay ng Panginoon, bakit kaya na ganito nangyari? Hintayin mo nilang araw at makita mo ang resulta na maganda. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Alam ng Diyos kung ano ang nakakabuti sa iyo. Kahit pa hindi mo maintindihan ang kanyang ginagawa ngayon, maintindihan mo yan sa susunod. Hindi mo maintindihan ngayon ang ginagawa niya, pero one day, isang araw, maintindihan mo kung bakit niya ginawa yon sa iyo. At sa pamamagitan nun, mahihiya ka sa sarili mo. Magsisi ka sa iyong ginawa. Nagsisi ako, nahiya ako sa Panginoon kasi nga, tandaan nyo, mangyayari yan. Basta gagawin nyo itong advices na ito. No? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.